Good day ka-backyard. For today's video ay pausapan naman natin yung kuryente, yung kumbaga kung magkano nga ba ang naging bill natin sa ating incubator. Maaksaya ba siya sa kuryente? Actually po, hindi naman po siya masyadong maaksaya sa kuryente dahil kumbaga matipid siya dahil matagal siyang sumisindi kapag tuwing araw. Tulad ngayon, medyo mainit yung panahon, kumbaga maaraw. Hindi po siya madalas sumisindi yung kanyang ilaw dahil yung kanyang init sa loob ay na-maintain niya yung init sa loob. Kumbaga hindi siya madalas magsindi, patay sindi yung kanyang ilaw dahil siguro sa painit na panahon. Kapag malamig naman ang panahon, kapag kagabi, medyo ano din siya, yung kumbaga matagal-tagal ding sumindi, pero mas matagal yung sa araw, kapag sa araw dahil mainit nga. Kumbaga yung init sa loob ng ating incubator ay hindi lalabas kaagad dahil may init din sa labas. Di tulad paggabi, malamig yung panahon, kumbaga madali siyang lumamig sa loob, pero may katagalan din naman yung kanyang init. Hindi siya madaling lumamig. So ayan po, mas yung araw ay mas makatipid tayo sa kuryente, at sa gabi naman ay medyo matipid din, pero mas yung sa araw. Papasilip ko po sa inyo yung kanyang looban, kung ilan na nga ba yung ating na-incubate. So ayan po, ayan po yung ating na-incubate na itlog. Ayan, nasa 8 tray po yung ating na-incubate, kasama dito sa baba. Meron kasing nagpapa-incubate sa atin, kumbaga yung sisiw dito pag lumabas ay yung babayaran niya sa atin. Marami po yan. Ayan, yan yung white leghorn tsaka yung manok na panabong. Ayan, pinagsama na natin sa babang parte. So bali nasa 9 tray pa pala ito, 9 tray na nating na-incubate dito sa ating incubator. Ayan po, ayan. So napakagandang tingnan po dahil kumikita na talaga yung ating pinaghirapan. Sa katunayan ay marami na tayong naging supply ng itlog. Bukas may deliver na naman ng itlog. So ayan po yung kagandahan sa ganitong business. Hindi po siya masyadong mahirap gawin at napakabilis sa kitaan. Ayan po. So ayan, papasilip ko rin sa inyo yung ating maliit na incubator para po ma-update natin kayo. So ayan yung ating styro box na incubator. Ayan, sa styro box naman ay nasa 7 tray yung ating nakasalang din. Ayan, kumbaga sinyalis na po ito na magdaragdag tayo ng incubator. Dito banda hindi masyadong puno kasi kulang yung supply ng ating itlog sa ating kaibigang binilan kanina.
So ayan po yung ating video ngayon. Sana po ay magustuhan nyo yung ating munting vlog. Ganyan lang po yung setup nya, hindi masyadong mahirap gawin yan kapag gumawa kayo ng incubator. Dito talaga ako nagumpisa sa styrobox. Sa katunayan, dalawa po ito. At yung isa ay hindi muna natin pinaandar. Kapag may sobrang itlog, pwede nating paandarin yung isang incubator na styrobox din. Ito po yung isang styrobox din na incubator. Dalawa po yan. So sana po ay magustuhan nyo yung ating video. At yan lang po sa araw na ito, at maraming salamat po sa panonood. Sana po ay suportahan nyo po yung aking munting channel. Pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa ating video. Please po like and subscribe to our channel. Yan lang po. Maraming salamat po. Happy farming sa ating lahat. Bye bye.